Hi guys! So yun, papunta ulit ako sa farm today. Medyo late na ako nakaalis ng Tagaytay. So as per Waze, I'll be arriving at around 5:15 p.m. Pero okay pa naman yun kasi may liwanag pa nun sa farm. Last week was very busy for us because we just conducted our groundbreaking ceremony at the site. Yun, tapos ang dami ding naming nakausap. Yung pool contractor namin and yung aming main contractor, sila Antigong Kahoy by Porca, sila Sir Dante. Isip na lang din namin, why not yung ilalim ng main house gawin nating open para meron tayong option na gamitin siya na parang pavilion. Hindi na kami gagastos na magpapagawa pa kami ng separate pavilion. I mean, siguro in the future, if we have the funds, why not? Pero as of the moment, kasi syempre limited lang yung funds. So maganda na yung ilalim ng main house na transform namin into a pavilion na pwedeng gawin ang mga events. And guys, so nalagyan na daw ng ng metro yung property. So i-connect na lang siya. Oh, mag-connect na lang tayo dyan. Paano, kailan tayo magko-connect? Kayo, kung kailan gusto nyo. Sino ba magko-connect niyan? Si Purman, Kuya Plare. O di po i-connect nyo na. Ay, temporary meter lang daw yan. Tapos sinasuggest pa rin sa amin nung contractor namin na pwede daw kaming maglagay ng sarili naming transformer. Depende sa consumption. Kasi kung sobrang taas din, kailangan talaga may transformer. Kailangan, sarili. Ba't naman may pangalan pa? Ewan ko sa kanila. Oo, tanggalin nyo na lang. Tanggalin na. So guys, nag-uuwian na yung mga tao namin. Kasi Friday ngayon. Hello po! Gandang hapon. Okay, diba? Ayan, may mga na, oh. So, malaki din pala. Laki si kaya sir dun. Malaki din yung ilalim, no? Oo. So, gagawin naming pavilion. Or parang events place yung ilalim. Kaya kailangan maganda yung itsura niya. Lahat uuwi sila? Konti lang yung uuwi. Forman! Ha? Kape? Kakape na si Foreman. O, tapos yung steel matting? Ha? Hindi pa? May isa pa po yata doon. May isa pa? Sa tabi. Sige nga, tingnan nga natin. Meron tara, tingnan natin. Yan, oh. Oh, guys, oh, di ba? The last time I went here, hindi pa tapos yung steel matting. Pero as you can see now, it's almost done. So we only have one section here that needs to be attached here, pero pretty much it's completed na. So tingnan ko lang dito sa kabila kung napalitadahan din. So dapat 'yon palitada 'yon, ha. Yun, oh, may palitada. So at least ngayon secured na. Tapos na. Hi, tanggol. Ay, nangangugat si tanggol. So, yung isa naman, wala na rin makakapasok doon. Kung kulang pa rin ng steel matting, ang gawin nyo na lang, Merlu, pag nakaano na tayo dito, pwede na lang nating taniman ng mga halaman. Anyway, kakapal din naman yung kawayan eh. Hindi ka na makakapasok eh. Oo. Tapos guys, alam nyo ba, yung bridge na makikita nyo doon, ang yun atay dati yung bridge na ginagamit bago nagawa yan. So it's just a hanging bridge. Yun, na mga tao lang yung nakakadaan, siguro livestock, ganyan. Pero yun, nagiba siya, tapos yun na yung tinayo, yung pinaka-bridge na bago, yung dinadaanan ngayon. Punta tayo dun sa yung sa kasita na isa, no? Merlu, lagi ko iniisip, sabi ko, bakit kaya sila dun nagtanim ng gulay? Ba't hindi dito sa flat? Inisip ko, yung pandilig. Ayun nga, oo, yung pandilig. At least doon gaganon lang kayo. Ay, Merlu, tinan mo, ano yung mga batong yan? Adobe ba yan? So guys, ito yung magiging yung size ng bahay. So from here, ayan, sige, dito, Merlu, di ba? Dito, tapos ipakita mo yung dito, hanggang doon sa may kanto. Ayan, Yan. So medyo malaki nga siya, Merlu. Kasi pag tumaas siya, tapos kung napapansin nyo guys, kung nasan yung dulo ng hagdanan, yun yung magiging second floor. Taas, no?
Hindi umuulan dito, Merlu? Nakaraang araw? Ah, okay. Ito yung magiging bahay namin. So this is gonna be the kitchen. This is going to be the main house. And it's going to be joined by a bridge, a 4-meter bridge. Para may konting drama, may konting architectural feature, yon. Yung main house. Tas naka-forward itong kitchen. Yung kitchen hanggang dito. Tingnan mo, kung mapapansin mo, di ba, sabi, pwedeng maging obstruction yung hagdan. I don't think so kasi kung titingnan mo dito, itong part na to, open to eh. Pillars na parang papaganon yan, di ba, Merlu? Parang arches na ganon dito sa una. So dito pa lang yung hagdan dito. Tapos dito magkakaroon ng azotea if ever. Mataas no, Merlu, pag nadong ka, di kitang-kita mo yung ha? Kitang-kita mo, no? Okay, sige, Merlu, halika dito. Kasi yun eh, ito yung pababa pa rin eh. Ito yung parang... Pero ito hindi na to ginalaw ba, Merlu? O ginalaw pa rin? Parang tinambak lang ng konti, no? May tambak lang ng konti. Oo, yung kinuha dito sa, dito sa kitchen na parang... hukay, kasi nga parang 2-floor yan eh, tapos dito siya dinala. Oo. Sige nga, tingnan natin yung yung mga kasita. Pwede bang dumaan dito, no? Yan, so guys, ang hangin talaga dito. Guys, tingnan natin tong first kasita kung anong progress na nagagawa natin dito. So as of the moment, meron daw 20 skilled craftsmen na dito na gumagawa. Kasi nga, sisimulan na yung main house. Tapos just to show you guys the height, so that you'll have an idea of the height. Mataas talaga yung magiging, vantage nung main house eh. Which is nice kasi makikita talaga siya from the bridge pa lang doon. Makikita na kaagad yung bahay. Okay? Yung likod at saka yung tabi ng bahay dun sa bridge na yon. Ay, ang laki ng bato, oh. Ha? Pinadausos nyo ng ganon. Oo, dito tayo pumunta. Ito yung bago eh. Kaso ang dami kasing dyan. Dito natutulog si Foreman. Okay, so guys. Bakit nilagyan na nila ng... kasi kokoberan pa yan, Oo, ng kalyado. Oo. So yun guys, as you can see, they've placed a different type of kalyado on top of the, Capi's windows. Wala pang ilaw dito, no? Tsaka hindi pa masyadong maano tong mga tigas-tigas pa, oo. Iba namang klaseng parang combination to ng tiles. Tingnan nyo guys, Sige, papakita ko. Oo, iba. Yan. Ngayon ka lang nakaakyat. Ayan, So guys, different naman yung ginamit namin dito. So, this time around, it's beige na parang stone tiles. Yan, nakikita nyo. Yan. Tapos ito naman yung mga parang color palette nitong base natin na tiles. Kaya yun. Sige, Merlu, pasok ka para makita mo. Yan guys, Yan, Yan, Yan. Ito kasi wala pa eh, no? Wala pa kasi itong side na to eh. Kaya But, look guys, ganda. Ganda yan. Pagka natapos, no? Ganda na to sa Oo. Maganda rin to kasi yung, Tsaka pinili din namin, meron ditong para ilagay yung mga shampoo, ganyan, sabon. Hindi mo na kailangan maglagay ng Kasi kinakalawang pa yun eh, di ba, Merlu? Yan, Iba yung kalyadong ginamit nila, no, dito, no? Iba yung Tapos guys, ito yung mga sampagita glass na nilalagay nila to cover the kalyados. Kasi pagka nga naman naglagay ng air conditioning unit, 'di ba? So, lalabas yung lamig pag hindi mo nilagyan itong glass na to. Okay. Tapos kung tititigan mo, para siyang yung flower sa VCA, para siyang Alhambra flower na Yan. Yun guys, ang daming, kung makikita nyo doon, ang daming makikita kayo na naliligo, no, mga tumatalon doon. Oo.
Sige, tingnan na lang natin lastly yung dito sa dito sa nagawa na ano. Ano to, septic tank, Merlu? Ah, yan ang septic tank. Ah, ganyan talaga ang septic tank, hindi yung malaking hukay. Ano? O baka pansamantala lang. Ayan nilagay nila. Ang galing ni Foreman. Ganda, no? Pagka may ganito, may corona, tapos ito, ang gandang tingnan. Ganda rin naman. Ay! Tanggol, ay! Ang dumi ng paa. So ito, I was under the impression na ito'y cement na minolde lang na ganon. Tapos pinakita sa amin nila Sir Dante kung paano ginagawa ni Foreman. So isa tong batong malaki na ginagawang inuukitan nila. Palaka. May palaka. May palaka, tapos may butas pa dito para siguro dito gagawin. Diba hindi pa yan tapos? Kasi ito, dudugtungan pa yan, Merlu eh. Dudugtungan pa yan ng isa pa eh. Tapos guys talaga, you have to really pay attention to details. Kasi ito, originally wala siya. Pero parang ang pangit kasing tingnan kung basta lang siya parang plain pillar o na concrete. So sabi namin, palagyan namin ng mga bricks. Para mas maganda siyang tingnan. Oo nga eh. Oo, ngayon meron na, bilis na nilang natatapos kasi alam na nila kung paano sa dingding. Oo. Tapos yung friend ko pa, nung una nakarating dito, akala niya to cardboard. It's actually made of tin. Yero siya na kinukulayan, nilalagyan ng epoxy para maging mas rust resistant siya. Tapos kinakabit siya dun sa bubong para mas may accent pa. And ang ending niya, magiging ganon. Tingnan mo, Merlu, pagka nalagyan talaga nung parang mga tiles na brick sa ilalim, mas magandang tingnan, Pero Merlu, feeling ko, yung hagdanan na yon, dahil yun na yung huling hakbang, doon na yan lalagyan ng lupa pa. Dudugtungan pa kayo na? Ah, dudugtungan pa yan? Oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro. Tatlo pa? Ah, tatlo pa. Tapos yun naman guys, yung sa kabila naman, ang mangyayari, yung hagdan, instead of like this na facing dito sa pababa, doon naman sa tabi kasi masyadong mataas. Mataas kasi siya talaga. So doon siya sa side. But that's fine kasi ang magiging naman, parang ito, yung terrace, yun naman yung durungawan. Tapos guys, yan yung pool. So ang gusto namin sanang gawing design kasi is magkakaroon ng parang waterfalls. Tapos yung mga bato na nakikita nyo, i-utilize namin yan lahat. If our pool contractor can move that big boulder over there, yung malaking bato na yon dito sa may pool, much better kasi maganda yung gawa ng parang drama, di ba, pagpapatong-patungin mo yung bato, tapos doon nila idadaan yung tubo na parang may cascading waterfall, di ba, na parang bukal ba yung effect, Tapos syempre, pagka naluma pa yan guys, yung tisa, so mangingitim siya, maglulumot, mas maganda siyang tingnan, One of the big expenditure kasi na din namin is yung landscaping. Pero ang gagawin na lang namin, since marami naman na gustong tumulong sa amin, pro bono, gratis, I could ask probably architect friends kung pwede nilang gawa ng, alam mo yun, ng parang layout yung mga ilalagay namin na greeneries, mga flowers, ganyan. Kung saan na lang, kami na lang kasi mahal pa eh. Pero yun nga, Merlu, hindi po pwede kasi na tanim lang tayo ng tanim. Kasi di ba yung landscaping may arte yun eh. Oo. So pag dito ka pala nang galing, kitang-kita mo yung bahay, Yan guys, ang provision kasi dito, parang 8 kasitas yung ilalagay. Pero kaya ang ginawa na lang namin, yung configuration namin is may mga spaces sa gitna. Eh dahil wala pa naman talaga kaming pangpagawa ng 8 kasita, 'di ba? Parang as time goes by na lang, doon na lang namin sila lalagyan. So yun, so blanco siya. At least hindi siya mukhang crowded tingnan. So yun, so guys, yun. Pupunta na ako dun sa birthday nung friend ko na nasa Los Baños ngayon. Nag-rent sila ng resort, so dadaan ako dun. Ayun, bye!